Hello po mga kababayan at kaibigan. Eto po, nagbabalik tayo, no. Nandito pa rin tayo sa loob ng sasakyan. At very weird po ang weather talaga. No, hindi mo maintindihan. Kahapon malamig, ngayon naman sobrang init. No, kaya marami ngayon may sakit dito. Maraming may colds and flu. No, kaya no wonder yung ating first couple nagkasakit, no? At kung ano-ano na lang ang insinuation ng mga anti-Marcos at anti-first couple, no? Sinasabi nila kung ano-ano daw pinagagawa, mga gunggong, no? Siguro hindi nagkakasakit ang mga ito, no? Kaya ganyan, mga perfect kasing mga tao ang mga hinayupak. Naku, sakit ng braso ko sa kakahawak nitong cellphone nito. Dapat yata meron akong gimbal, no? Ano ba yun? Yung mga hindi man tayo professional vlogger, pa-vlogging lang tayo, pa-vlog lang. So, kamusta po kayong lahat, mga kababayan, ano? At eto, ang daming mainit na usapin sa politika sa ating bansa. Isa nga dyan yung I think na-i-vlog na natin ito, yung pagdepensa ng matandang anak ni Duterte na si Polong sa kanyang kapatid na BP, no? Ganun din yung ano ba yung isa, Semana Santa ngayon, no? Dapat peace lang tayo, BBM lang tayo, pero yung mga kalaban naman ng gobyerno hindi po tumitigil yan. Kung ang demonyo nga hindi tumitigil sa pagkakalat ng kasamaan, di ba? So yan po, no. At eto po tayo, hindi kami magkikita ni Mami B, yung isa nating subscriber at follower, next time na lang. Siguro pag ako'y nakauwi ng Pinas. Sayang naman, no? Hindi kami magkikita. Pero work related, so it's better to concentrate on your work or on your job, no? Saka na yung mga lamierda. So ano po bang mainit na usapin na pwede nating pag-usapan ngayon aside doon kay Pulong Duterte na i-content na natin? So maganda pag-usapan natin, mga kababayan, kahit na maiksi lang, ano, yung ano ba to? Yung kay Alvarez, Pantaleon Alvarez. Kasi meron na naman po siyang sinasabi na kung saan, di ba, hindi nga bumenta yung secession niya. Palpak na naman siya doon, mga kababayan, sa kanyang secession. Yung nais nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at gagawin daw nilang mala Singapore. Gawin mo munang mala Singapore yung nire-representative mong bayan dyan sa Davao, no? Sa Region 11, no? Tapos mangangarap ka, gagawin mong Singapore ang Mindanao. Hindi mo mga gawa yan sa bayan mo dyan. Ang kakapal ng muka. Ayan, tablado kayo. Ngayon iba naman po, no? Ang sabi niya, mag-resign na lang daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Kung baga maawa ka sa ating bayang Pilipinas, wag mo kaming idamay sa gulo dyan o giyera dyan sa China. Ang lakas magnaratiba. Makikipag-away daw ang bansang Pilipinas at China. Wala ka palang patriotism, gunggong ka pala. Kung sakali lang, ha? Kung sakali lang, Pantaleon Alvarez, ano ang gagawin mo pag sinasakop ka na ng China? Yang bayan mong Davao, o sa bagay, kayong mga palang mga Duterte, no, mga sell out kayo sa Chino, no? Bakit? Nakikipaggera ba? Hindi. Sino bang aggressor? Sino bang nagpro-provoke? Bakit? Bawal na ba na panindigan mo, itaguyod mo, depensahan mo ang teritorya, soberenya ng Pilipinas? 'Di ba? Ayun ang mandato ng Pangulo, Alam mo 'yan. 'Di ba? Abogado ka naman siguro, alam mo ang mandato ninyo, kayong mga mambabatas. Defend your country at all costs. 'Di ba? Nasa konstitusyon po 'yan. Tapos sasabihin mo, kung hindi alam ang gagawin sa China, na hindi niya alam paano ang West Philippine Sea, mag-resign ka na and let Sara lead?
We! Ang kapal naman ng mukha mo, Alvarez. 'Di ba? Ano bang nagawa na ni Sara Duterte? Ha? Para sa paninindigan ang kasirinlan ng Pilipinas. Ha? Gago ka pala eh. Gagago pala kayo eh. Dapat si Sara ang mag-resign dahil wala siyang paninindigan pagdating sa West Philippine Sea. Wala siya ni isang statement. Ilang beses na tayong binuli, hinaras, sinaktan ng mga Chinese Coast Guard. Tapos sasabihin mo, let Sara lead? Gunggong ka pala, Alvarez eh. No? Ang kapal naman ng mukha nyo. Kayo, anong nagawa nyo para sa bansang Pilipinas? Ha? Oh, ikaw nga tinarantado ka ni Sara at ni Gloria pero diyan ka pa rin eh. 'Di ba? Ano ka, kiss ass kay Sara? Ano? Magiging ano ka ganito? We! Bakit hindi mo batikusin yung ginawa ni Duterte? 'Di ba? Mambabatas ka. Dapat imbestigahan nyo nga yung gentleman's agreement niya sa China eh. Oh, 'di ba? Ginago lang kayo ng China tapos sasabihin mo mag-resign si PBBM. Ikaw munang mag-resign sa Kongreso dahil wala kang silbi dyan. Diba? Yabang-yabang yung magsalita. Bakit? Bakit kinakailangan mag-resign ni PBBM at si Sara ang ipalit? Dahil para protektahan ng mga interest ninyo? Protektahan ng interest ni Quiboloy? Ni Digong Duterte? So yung mga investigasyon kay Quiboloy, isi-sweep under the rug? Gago pala kayo eh. Diba? O pasensya naman po mga kababayan. Nakakapag-init ulo eh. Pero mo lalantad sa'yo, sabi mag-resign na dahil daw hindi alam ang gagawin sa West Philippine Sea, no? At masasabak tayo sa gera. For your information, Mr. Alvarez, ikaw ang dapat unang mag-resign. Dahil wala ka naman silbi dyan sa Kongreso, no? At kung wala kang paninindigan sa West Philippine Sea, so be it, umalis ka ng bansang Pilipinas kung ayaw mo, no? O kaya magtago ka dyan sa bayan mo sa Davao. Huwag mong idamay ang buong sambayan ng Pilipino na paupuin mo si Tamilmil. Dahil yan, walang alam yan, no? Kanudler kayo, no? Kadler kayo ng mga kriminal. Di ba? Gunggong pala kayo eh. May statement siya sa iba't ibang mga event, sa ibang panig ng mundo, sa ating bansa. Pero pagdating sa panghaharas, nasaktan ng mga kasundaluhan natin, wala man lang kayong pagkondena sa marahas na aksyon ng China? Hindi ka ba naawa doon? Pinupulbos ng napakalakas na water pressure yung mga sailors natin, yung sasakyan nila. Kung hindi, ang gusto nyo pa mag-resign ng Pangulo, gago pala kayo eh. Ang dapat magsabing mag-resign ng Pangulo, yung mga yon, yung mga nasaktan. Eh hindi eh. Naninindigan pa rin sila. Saludo pa rin sila sa Pangulo dahil alam ng Pangulo paano ipagtanggol. At maninindigan ng mga yung para sa Pangulo, para sa bansa. Eh ikaw, ano? Sige nga. Ang yabang-yabang ninyo eh. Isa lang naman ang interest ninyo eh. Maprotektahan ng mga Duterte at si Quiboloy. Ha? Mga sell out kayo. Kayo ang mga makapili, mga hayop kayo. Yung yayabang ninyo. Di sana kung nagawa nyong Singapore ang Mindanao, inong time ni Duterte, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit binubuhusan pa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang BARM? O bakit ang BARM hindi makiisa sa inyo sa panawagan yung magsisession? Kasi alam nila, ang karakas ninyo, puro lang kayo daldal, wala kayong aksyon. O, di ba? Kapal na mukha nyo. Nanalo tayo sa arbitral ruling, hindi nyo kayang ipagtanggol. Bakit di mo tanongin si Duterte, anong ginawa niya para sa China? Ha? Gusto niya pang ibasura yung 2016 dahil sa ano? Udyok ni Xi Jinping. Tapos mananawagan kayo ng mag-resign na si ano, kung meron daw siyang ano, delikadesa, mag-resign na. Gunggong pala kayo eh. Kayo muna ang unang mag-resign, umalis kayo ng bansa, yun, umanawagan kayo, no? Kung mga gago eh. Ang sarap pagmumurahin mga kababayan eh. Nangawit lang tong kamay ko eh. Kakahawak ng cellphone, no? Hindi na lang atupagin yung trabaho niya bilang mambabatas. Mag-isip siya ng batas na makakatulong sa ating mga Pilipino at sa bansa. Hindi. Ang gusto nila umupo ang ano, ang kanilang idol. Gago pala kayo eh. Niloklok yan ng maryoryang Pilipino bilang presidente. Hindi si Sara Duterte ang binoto bilang presidente. Gago pala kayo. 'Di ba? Mga animals.
mga hinayupak. Yabang-yabang magsasalita, wala namang alam. 'Di ba? Akala mo ganun lang kadali. Wala man tayong ginagawang masama sa China. Tayo nga ang sinasaktan, tayo ang ninanakawan, tapos gusto nyo umupo si Sara Duterte para ano? Ayusin niya muna yung mga problema sa DepEd, gunggong ka, bago niya ayusin ang buong problema ng bansa. Paupo-upo kayo. Yan, yung mga ganyan mga kababayan, isa pa yan na sumisira, no, sa political career ni Sara Duterte. No? Akala nila gaganda ang imahe ni Sara Duterte. Hindi po. Ang taong bayan nagre-record, nagsusulat, no? Kaya wag kayong umasa na overwhelming ang support kay Tamilmil Duterte, ha? Dahil ang yayabang ninyo Hindi naman kayo inaano ng presidente, nagtatrabaho lang. Pero kayo panay ang banat ninyo. Ilabas nyo muna yung pulboronic video na sinasabi ninyo. Wala nga kayo mapatunayan, tapos magsasalita kayong mag-resign na. Gagamitin nyo pa yung China. Balahura pala kayo Kumbaga sinisisi nyo pa kay Pangulong Bongbong Marcos yung nangyaring kagaguhan ng China. Gawin nyo munang presidente si Sara Duterte sa pamamagitan ng boto, hindi yung magre-resign ng Pangulo. Gago? Diba? Kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.